Mga master, meron po tayo natanggap na isa pong tanong, no? Bisaya po yung kanya pong pagkakatanong at atin po itong i-translate sa inyo para maintindihan po, no? Yung tanong po ay nanganak, no? Itong ating sender, nanganak siya noong July 16, no? So yung kanya pong tanong is, pwede pa bang maka-avail yung kanyang husband ng paternity leave ngayon, no? Ngayon. And kung pwede po ay paano siya makapag-avail nito. So salamat daan sa pagtagad. God bless. So ito po, no. Sinagot po natin kanina si ma'am. So gusto ko rin po na ibahagi sa inyo yung naging sagot po natin sa kanya. So yung case ay nanganak yung sender July 16 nitong taon, no. So July 16 siya nanganak. Ibig sabihin kapag nanganak ang isa pong empleyado ay eligible for 105 days na maternity leave. From July 16 until today, ay sigurado tayo na si ma'am ay naka-leave, maternity leave pa ngayon. No? So, siya ay still on maternity leave until now. And probably, maybe until end of October, no? Yung kanya pong leave. So, ang nangyari nito, si husband ay hindi pa nakapag-avail ng paternity leave. No? So yung tanong, pwede ba na ngayon mag-avail ng paternity leave si husband kahit siya ay nanganak noong July 16 pa? So ito po ang sinasabi ng Civil Service Memorandum Circular number 41 series of 1998, as amended. Ito po yung amendment to Omnibus Rules on Leave. Civil Service Resolution dated 2021 po ito noong naging available yung 105 days na maternity leave. Doon po sa issue tungkol sa paternity leave, ang sinasabi po dito, paternity leave of 7 days shall be non-cumulative and strictly non-convertible to cash. So hindi po siya mag-accumulate yung paternity leave kung hindi po ninyo magagamit, it does not accumulate doon po sa next time na mga anak si Mrs. And hindi po talaga ito convertible to cash. So dapat talagang gamitin siya as a leave dahil hindi siya pwede ma-convert into cash. The same may be enjoyed either in a continuous or in an intermittent manner. So, pwede mo siyang magamit yung 7 days as in tuloy-tuloy, yung 7 working days as paternity leave. O kaya ay putol-putulin mo, hati-hatiin mo yung manner ng inyong pag-avail ng paternity leave on the days immediately before, pwede siyang gamitin immediately before, during, and after the delivery of his legitimate spouse. Okay? So, pwede siyang before, pwede siyang during sa pagpanganak, or pwedeng after sa delivery. Pero, but not later than the period of the maternity leave availed of by the spouse. So, ibig sabihin, yung pag-avail ng yung paternity leave, hindi pwedeng mangyayari after sa maternity leave ni Mrs. So, ito yung ating pagkakaintindi nito. Pwede mo siyang gamitin after sa pagpanganak. Yun kasi yung mostly nangyayari. Pwede mo siyang gamitin. Pero, yung after na sinasabi doon, hindi dapat later than the period ng maternity leave. So, sa ngayon, September na, September 4, ay si ma'am, yung ating sender, ay still on maternity leave. Diba? So, hindi pa nangyari yung after the maternity leave availed of by the spouse. So, pwede pang gamitin at pwede pang ma-avail itong paternity leave ni Mr. Hanggang hindi pa natapos yung maternity leave ni Mrs. ay pwede pa siyang mag-avail ng kanyang paternity leave. So, yun po, yung ating sagot base dito sa CSC resolution dated 2021 po ito, amendment doon sa Memorandum Circular sa Omnibus on Leave, dahil nagkaroon ng amendment dito dahil nga naging 105 days na yung maternity leave with pay ng mga empleyado at wala na po yung period na kung kailan ka lang pwede mag-avail ng half pay na maternity or full pay. Dito kahit
po kayo ay na-hire ngayong araw, tapos mamayang gabi ay nanganak kayo, ay availed na po ninyo yung 105 days na maternity leave. So, yun po dito sa bago. So, yun po yung ating sagot mga master, base po dito sa atin po nabasa na galing po sa Civil Service Commission, and pwede nyo lamang pong gamitin ay mag-apply, no? Mag Form 6 lang, no? Yung Form 6 niya, tapos attach niya yung birth certificate ng kanyang anak. Makikita doon na siya yung tatay, no? So talagang na-recognize niya yun as anak niya, so pwede siya makapag-avail ng paternity leave.